Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there I was a already question. answered. I already asked you the questions and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, sir. I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. Alright mga kababayan, so gawa natin ng komento at bigyan din natin ng sarili nating opinion, no? Ang naging impeachment trial ngayong araw, ito ay day 3 na, no? Ito yung clip kung saan tinanong ni Senator Pia Cayetano, itong lead prosecutor na si Congresswoman Luistro, no? So sa bahaging ito ng impeachment proceeding, so ang naging sentro po ng usapan ay hindi kung totoo o hindi ang nilalaman ang dokumentong ipinakita. Ang mas naging issue kasi dito mga kababayan ay kung naaayon ba sa rules of evidence ang paraan ng pagpapasok nila bilang ebidensya. So mapapansin na natin dito na yung tanong ni Senator Pia Cayetano ay hindi nakatuon sa political narrative, no? Sa halip, sunod-sunod niyang tinanong ang lead prosecutor kung natugunan ba nito yung mga legal na requirement para ma-authenticate ang mga dokumento. At sa ilang mahalagang tanong kung nakita ba ng witness, no, yung paggawa ng dokumento, kung may patunay ba sa pirma at kung may iba pang mga ebidensya ng authenticity. So ang sagot ng prosecution, lead prosecutor ay no. No? So dito pumapasok ang mahalagang punto. Sa isang impeachment trial kasi mga kababayan, hindi sapat na may dokumentong maaaring maka-impluwensya sa opinion ng publiko. No? Ang tanong ay kung maaari ba itong tanggapin
bilang ebidensya ayon sa batas. Ito yung tila gustong idiin kasi ni Senator Pia Cayetano. Kaya lang biglang napahinto kasi parang nawala ata yung notes niya, no? Kaya hindi na ipagpatuloy yung pangalawang point niya or punto niya. So, isa ring mahalagang pahayag ang sinabi niyang you cannot unsee what you see at yung you cannot unhear what you hear. So ipinapahiwatig nito na ang concern na kahit hindi admissible ang isang dokumento, kapag naipakita na ito sa mga senador at sa publiko, maaaring magkaroon na ito ng epekto sa pagtingin ng mga tao. Kaya ang panawagan niya ay gawin muna ng prosecution ang tamang proseso bago ipresenta ang ganitong uri ng ebidensya. No? Sa kabilang banda, mapapansin din ang posisyon ng lead prosecutor. Ang kanyang paliwanag ay tila hindi pa nila ipinapasok ang dokumento upang patunayan ang katotohanan ng nilalaman nito. Upang kumbaga, kundi upang ipakita kung ano ang nangyari sa naging investigasyon. Gayunpaman, hindi ito lubusang tinanggap ni Senadora Pia Cayetano dahil para sa kanya, kahit ganoong ang layunin, kailangan pa rin talagang sundin ang tamang proseso sa pag-authenticate kung ang dokumento ay ipinapakita sa paglilitis. So para sa akin, no, sa kabuuan, ipinapakita ng palitang ito na ang impeachment trial ay hindi lamang labanan ng mga aligasyon. Isa rin itong pagsubok kung paano ipinapatupad ang due process at ang rules on evidence. Ang lakas ng isang kaso ay hindi lamang nakasalalay sa bigat ng mga paratang, no, kundi sa kakayahang maipakita ang mga ito sa paraang pinapayagan ng batas. Kaya sa bahagi ng pagdinig na to, ngayong araw na to ay naging pangunahing usapin ay hindi ang kredibilidad ni Las Cañas o ang nilalaman ng mga dokumentong ito, kundi kung naihanda ba ng prosecution ang kinakailangang legal na pundasyon upang maging katanggap-tanggap ang ebidensyang kanilang ipinapakita. So, dito kasi mga kababayan, mapapansin talaga natin, no, na maraming nagsasabi kagaya nung nakaraan itong kay Chel Joc, no, na parang ibig sabihin ba wala pa kayong matibay na ebidensya. For example, doon na lang sa ill-gotten wealth na sinasabi nila about dito kay VP Sara Duterte. So, kung talagang meron kayong ebidensya, bakit kinakailangan during pre-trial na pabuksan, no, itong mga bank accounts ni VP Sara Duterte, samantalang kayo yung nag-aakusa sa kanya na may ill-gotten siya, no, na dapat kayo mismo yung maging masigasig, no, na alamin at tukuyin yan. Kasi sinasabi nila na ang katotohanan daw ay hindi confidential. Well, kung ganyan kasi yung mangyayari, mga kababayan, magiging selective kasi tayo, no, pagdating sa justice. Kasi napakaraming mga taong gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno ngayon, ang sangkot, no, sa maanomalyang pagkamkam sa kaba ng bayan. No? Maraming mga pinangalanan allegedly na nakatanggap sila ng mali-maletang pera. Even the president, the former House Speaker of the House, mga congressman na pinangalanan na di umano'y, no, nakatanggap dito sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito nga yung pagdi-deliver ng mali-maletang pera. At itong flood control, mga kababayan, na up until now ay hindi pa rin po natutugunan o nabibigyan ng hustisya yung totoong nangyari dyan. So dito, mga kababayan, kung bubuksan, kung papahintulutan ito na buksan yung bangko o ano man yung may kinalaman sa kayamanan ng isang individual, dapat para sa lahat, 'di ba? Kasi ang hirap naman na nakatuon tayo dito lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, samantalang napakarami talagang dapat kinahaharap ng ating mga namumuno, no, sa oras ngayon ng kagipitan ng ating bansa, lalo na tumaas na naman ang presyo ng bilihin, presyo ng petrolyo, gasolina. So napakarami, no, kaliwat ka na pagtaas ng kuryente. Napakadaming dapat solusyonan ng ating pamahalaan. Pero ganun pa man, dito nakafocus, no, yung ating mga leaders, no, dito sa impeachment na to. Na alam naman natin na at the end of the day, ganun na din naman yan, may bobotohan din sila kung acquit or convict itong si VP Sara Duterte, no. So imagine ninyo kung gaano kalaki yung ginagastos diyan sa impeachment ni VP Sara Duterte tuwing nagkakaroon ng trial. Imagine ninyo yan, mga kababayan. So tayo naman ay hindi against sa may impeachment or wala, kasi ang impeachment talaga ginagamit yan upang
panagutin yung ating mga government official, yung mga impeachable official sa kanilang mga nagawa. Kasi syempre accountable sila dyan dahil tayong mamamayang Pilipino yung nagbigay sa kanila ng mandato na tayo ay paglingkuran at gawin nila yung kanilang mga sinumpaan na tungkulin bilang pag-upo nila dyan sa kanilang mga pwesto. Pero kung ganito ang gagawin nila ay ibang usapan na po yan mga kababayan. Dahil sa katotohanan ay nawawala na talaga yung essence ng kanilang pagiging public servant, no? Nabigyan tayo ng maayos at magandang kinabukasan, lalo na siguro no sa ating mga future no na mga kabataan na siyang magmamana ng lahat ng ito. Kaya ayun nga mga kababayan, no, napakahirap talaga ng ganito yung mangyayari na sa ordinaryong mamamayang Pilipino kasi syempre hindi naman sila ganun kaalam, no? Maging tayo, we admit na hindi naman tayo ganun ka maalam sa usapin ng batas. Ngunit salamat na lang dito sa mga senator judges, sa ibang mga abogado na nagbibigay ng kanilang insights, no? Sila Attorney Vic Rodriguez, kung saan ginagawa nilang mas mababaw yung pagpapaliwanag upang nang sa ganun ay makasama tayo sa pambansang diskurso, no? Alam niyo yun, maging kabahagi tayo ng pambansang issue na ngayon ay ating kinasasadlakan. So again mga kababayan, tama itong ginawa ni Senator Pia Cayetano na i-call out itong ginawa ng lead prosecutor or ng prosecutor dito sa ginagawang impeachment trial para nang sa ganun ay ma-call out na, no, at sa mga susunod na kanilang gagawin na paglalatag ng ebidensya o paglalatag ng mga witnesses ay maging maayos at talagang masasabi natin na sumusunod talaga sa rules of evidence at sa saligang batas, no. So ang kinakailangan kasi natin dito mga kababayan sa impeachment ay talagang yung checks and balances, transparency and accountability ay maipakita talaga sa publiko. Kaya para sa akin mga kababayan, tama lang yung ginawa ni Senadora Pia Cayetano na ma-call out niya yung ginawa ng prosecutor, no, dito sa paglabas nila ng mga witnesses or mga documents o kung ano pa man in the near future, no, sa mga susunod na trials ay hindi na maulit to kasi parang magbibigay ito ng kalituhan sa ating tagapanood sa paghuhusga natin, no, sa mga aligasyon na ibinabato kay VP Sara Duterte kasi hindi mo na mababawi yan kapag napanood na yan at narinig na ng taong bayan yan. So para hindi tayo ma-confuse, no, at masiguro talaga na patas yung magiging impeachment trial laban kay VP Sara Duterte ay sumunod itong prosecutor, no, sa kung ano yung tamang rules at tamang proseso ng naaayon sa saligang batas. So please comment down below mga kababayan, no, kung ano yung opinion nyo tungkol dito. At kung gusto nyong panoorin yung kabuuong konteksto nitong ating naging reaction video, commentary, ay puntahan nyo po yung Senate of the Philippines or panoorin nyo po kay Senator Alan Peter Cayetano na may capture ng buong trial na to, yung para mabigyan kayo ng konteksto kung ano ba yung nangyari. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.